Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. So, what's with the two of you? What do you mean? I mean, kayo na ba? Sa simbahan na bang tuloy ninyong dalawa? Heart, he came back from Italy a few months ago. Mula na makagraduate tayo ng high school, wala na ako naging balita pa sa kanya. Kung ganun, lately lang ulit kayo nagkita? Yup, so you still love him? Biglang nabaling ang atensyon niya kay Beth. I am not. Napabuntong hininga na lang siya. Oh hell yes, I'm still in love with him. Seems like you're not the only one. Iminuwestra ulit ni Hart ang kinaroroonan ni Greg. Isang sexing babae ang ngayon ay nakatikit na rito habang nakikipagtawanan sa kung anumang pinag-uusapan ng grupo ng binata. Nag-alboroto naman agad ang kalooban niya. She recognized the feeling dahil minsan na rin niyang naramdaman iyon. That was one hell of a case of jealousy. That's Marlene, wika ni Hart, Greg's last girlfriend before we graduated from high school. At iyon, ang babaeng unang pinagsulosan niya kay Greg. Wala pa bang asawang bruhang yan? Nang gigigil na tanong niya. Newly annulled, iyon ang narinig kong sinabi niya kanina sa ibang dating kaklase natin. Kaya kung ako si Vernice, bakura mo na iyang si Greg kung ayaw mo mangagaw pa siya ng hitad na iyon. Sige na, puntahan mo na si Greg. A burst of energy washed over her. Naririnig pa niya ang mahinang pag-cheer ng mga dating kaibigan habang naglalakad siya patungo kay Greg. Subalit, napansin yata siya nito kaya napalingon ito sa kanya. Bigla tuloy na ibang direksyong tinatahak niya. Sa table, Vernice, boses iyon ng isang lalaki. Oh my dear Vernice, how are you? Tyrone, bati niya sa bagong dating. Ngayong nakita na kita, hindi na ako okay. Ikaw naman, masyado ka pa rin matinik hanggang ngayon. Kumusta? Nagtataguan pa rin ba kayo ni Tyrone hanggang ngayon? Bakit ba lahat na lang kayo ang tanong sa akin ni si Greg? Why not? He's the most handsome guy here tonight. Second? Yeah, syempre, akong first. Oh hey, nakita mo na ba ang pictures natin noong high school na nakadisplay? Nandun kayo. Kami? Nino? Ni Greg? Sana ngay manalo iyon para magkapera naman ako ngayong gabi. Para may pang-date naman ako. Kami ni Greg, may picture? Sino kumuha? Multo ng PUP High School Lab? Mag-uumpisa ng program. I'll see you later. Hoy Tyrone, sagutin mo muna ako. Ngunit nakalayo na ito patungo sa stage. He took a mic and started talking. Welcome ladies and gentlemen, and undecided. Umugong ang tawanan sa paligid. Ako nga palang host ninyo ngayong gabi at sana ay mapasaya naman kayo na napakaganda kong boses kahit paano. Maya-maya nga pala ay i-announce natin ang Darlings of the Night. May iba't iba pang raffle tayong gagawin. Sa mga tables ninyo, may mga papel at ballpen dyan na pwede ninyong sulatan ng kung ano-anong gusto ninyong sabihin para doon sa tao na dapat ay noon pa ninyo sinabihan yan. Babasahin ng MC mga mensahe para sa inyo. He exhaled lazily. Pathetic. Why didn't you just tell him or her face to face? Anyway, let's start the party. Namatay ang mga ilaw at napalitan iyon ng mga disco lights at crystal balls. Napuno na rin ng musika ang buong gym. Everyone started dancing on the floor near the stage. Inasar ka na naman ba ni Tyrone? Tanong ni Greg. Nakalapit na pala ito na hindi niya namamalayan. Sanay na ako sa isang yun. Nasaan na si Marlene? Marlene? Oh, she's around. What do you wanna eat? She bit her lower lip. Natutuwa siyang malaman na baliwala lang dito ang babaeng hitad. She took her first risk. Dumikit siya rito upang markahan ang kanyang teritoryo. Kahit ano naman ikinakain ko, aniya, basta yung natutunan ng digestive system ko na hindi nalalason. Kumuha ito ng plato at nilagyan iyon ng iba't ibang putahe para sa kanya. Hindi ka mahirap pakainin, Vernice. Ikaw ang tipo ng taong gustong gusto ko. Oh,
Lumobo naman agad ang ulo niya sa narinig. Okay lang sa'yo ang babaeng matatakaw. I'm a chef. I love to see people eat. I love to eat. That's why I love you. Naitukod niya ang kamay sa punch bowl na hindi sinasadya. Dahilan upang matapon ang laman niyon. Mabuti na lang at mabilis na naagapan ni Greg at dalawang waiter doon ang bowl. Kung hindi, baka bumagsak na iyon at nabasag. Nang hawakan siya ni Greg upang alalayan, ay bigla siya napapiksi. I'm fine. Nabasa na bang sapatos mo? Gusto mong pumunta sa washroom? Sasamahan na kita. Wag na, ako na lang. Sabay silang napalingon nang maulinigan ang sabay-sabay na pagsinghap ng mga tao roon. At kahit siya ay parang gusto na rin mapanganga na makita niya dahilan ng ganoong reaksyon ng mga tao. Dahil sa puting tela kung saan nakatutok ang projector ay nakadisplay ang larawan nila ni Greg. It was a picture taken during the Don Bosco Cup because they were both still wearing their C80 uniform and they were kissing. Nakapili na pala ng winning picture mga judges natin. Wika ni Tyrone na nasa stage. Hindi mapuknat ang pagnising nito habang pinagmamasdan ang larawan. Parang kilala kong dalawang ito ah. This winning piece, by the way, was taken by Super Turon. Oh hey, that's me. Ako palang nanalo. Ha! Habang nagpapalakpakan ng mga tao, ay nagmamadali nagtungo siya sa washroom. Pagdating niya roon, ay agad siyang humarap sa salamin. Kitang-kita niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Tyrone, I could kiss you for this, sambit niya. Dahil sa larawan niyon, siguradong markado na niya si Greg. Wala na siyang pakialam kung nalalagkit na mga paa niya dahil sa bumuho sa punch drinks kanina. Wala na rin siyang pakialam kung buong magdamag din siyang tudyuhin ng mga tao roon. Iwabalkang pa nga niya ang mga panunudyong iyon. Vernice, I'm sorry about this. Boses iyon ni Greg sa kabilang panig ng pinto ng washroom. Hindi ko alam kung paano tayo nakuhanan ng larawan noon. Please don't be mad. Don't worry. Kakastiguhin ko si Tyrone pagkatapos itong party. Lumabas na rin siya mula roon pagkatapos niyang ma-compose ang sarili. Greg really looked concerned. She wanted to touch his face just to get those worries away from him. Instead, she just smiled at him. I'm not mad, Anya. Nawiwilan talaga ako kaya ako tumakbo rito. So, you don't mind the picture? Tila, nag-aalala pang tanong nito. No, do you? Sumili na uli ang napakagandang ngiti sa mga labi nito. Not at all. Let's go back. And this time, she was the one who took his hand and squeezed it gently. He squeezed her hand in return. Kahit walang salitang namutawi sa kanilang mga labi, batid niyang may namuunang lihim na pagkakaunawaan sa pagitan nila. All throughout the party, hindi nga sila tinigilan ng mga panunodyo sa pangunguna ni na Beth at Hart. Subalit, sa halip nga na maimbyer na ay lalo pa siyang natuwa. Bonus na ang palaging pagtatanggol sa kanya ni Greg na hindi na umalis sa kanyang tabi. It was really a great party hanggang sa i-announce na ang nanalong darlings of the night. Greg Uzumaki Cortez, Tyrone announced lazily. Hindi kasi ito nakasali sa naturang contest dahil isa ito sa mga hosts. And Marlene Patron, habang pumapalakpak para kay Greg, ay pilit na lang siyang ngumingiti para naman hindi isipin ng mga tao na bitter siya. Well, that was true. Bukod doon, naiinggit din siya dahil ibang kasama ni Greg ngayon sa stage na pinuputungan ng corona. Isa pa nakadagdag sa selos niya ay ang lanta ng pagpa-flirt ni Marlene sa binata. Okay lang yan, bulong sa kanya ni Beth. At least, sa iyo pa rin siya pagbaba niya ng stage. At mas maganda naman ako sa bruhang Marlene na iyan. Correct ka dyan, sister. She was just happy that she still had friends at that party. Kung hindi, baka tuloy nang iginupo ng selos ang self-esteem niya. Nakita niya may iniabot si Greg na kapirasong papel kay Tyrone at bumulong dito. May message ang ating darling of the night para sa espesyal na babaeng kasama niya ngayong gabi. Napalunok siya. Message? Para sa kasama niyang babae ngayong gabi? Siya bang tinutukoy ni Greg? Subalit, nang tingnan niya ito upang kumpirmahin sana rito ang tungkol doon, kausap nito si Marlene. Gaya kanina, nagtatawanan pa rin ang mga ito habang nagbubulungan. Parang may kung ano espiritong pumasok sa katauhan niya. Nangati kasi ang mga kamay niya na batuhin ng granada mga ito. Mabuti na lang at wala siya makitang granada.
To the most beautiful woman I've ever seen tonight. Umpisa ni Tyrone sa pagbabasa sa mensahe. You don't know how happy you made me by just being with me. Gaya pa rin ng dati, nagagawa mo pa rin akong pasayahin with your simple smile. I miss you so much and I'm glad you're back in my life again. Itinupi nito ang kapirasong papel at hinarap ang mga nanalong darlings of the night. So, Marlon, anong masasabi mo roon ha? Ang ganda no? Vernice, hindi pa tapos ang party ah. Nagpatuloy si Vernice sa paglalakad sa pathway ng university. Akala niya ay nakaalis na siya ng gym nang wala nakakapansin sa kanya. Pero ang huling taong nais niya makita pa ngayong gabi ang siya pang nakasunod sa kanya. Nakalimutan ko may trabaho pa pala ako bukas, Craig. Baka sasantahin ako ng boss ko kapag nalit na naman ako pumapasok. Harris wouldn't mind. Ipagpaalam na kita sa kanya. He even said, it's okay if you wouldn't come work tomorrow. Ganoon ba? Walang ganang sagot nito. Ngunit, hindi pa rin siya humihinto sa paglalakad. Papasok ako bukas sa trabaho at wala akong balak na malate. Vernice, bumalik ka na sa party, Greg. Ihahatid lang kita kung gusto mo na talaga umuwi. Okay, hintayin mo ko dito. Kukunin ko lang yung kotse. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Vernice, I said I'm just gonna fetch my car. Stay here. She did. Nang maramdaman niya na kalayo na, ay saka lang niya ito tinapunan ng tingin. For the second time, Greg, you just broke my heart. Dahil sa ikalawang pagkakataon din, minahal niya ito. Ngayon lang niya naintindihan ang lahat na nangyayari sa kanyang loob ng maraming taon. Kung bakit hindi niya magawang maakit sa ibang lalaki. Kung bakit sa tuwi na makakakita siya ng isang gwapong lalaki, lagi na lamang niya natatagpuan ng sarili na ikinokompara iyon dito. And all the time, Greg would stand out in everything. He had no flaws in her mind. He had never hurt her in her mind. He's in love with me in my mind. Sabi nga nila, reality bites, and its bite hurt like hell dahil hindi siya kayang mahalin ng isang pangarap lang. At ang totoong Greg Uzumaki Cortez na nag-e-exist ay ibang nasa puso. Ang problema niya ngayon, mas minahal niya ang lalaki nakakasama niya nitong mga nakaraang araw. And Greg, na totoo at ibang mahal. That night, she said goodbye to him. If it would be forever, she didn't know. But she would make sure it would be. Ayaw na niya masaktan sa habang panahon. Nakalimutan na niya noon na sinaktan siya nito dahil sa tagal na hindi nila pagkikita. Siguro naman ngayon, pwede uli niyang gawin iyon. Because no matter how much he had hurt her, she still couldn't get herself to hate him. The reason? Simple lang, she loved him. Ibinaba ni Vernice ang cellphone sa ibabaw sa kanyang table pagkatapos niya kausapin na kaibigan si Jeline. Tahimik na pinagmasdan niya ang kabuuan ng restaurant na iyon. Doon siya nakarating pagkatapos niyang iwan ang kaibigan sa ospital upang kumprontahin ang sinisinta nitong doktor. Earlier that day, muntik pa sila magkabanggaan ni Jeline nang puntahan niya ito sa bahay nito. Inaamin niyang siya ang may kasalanan doon. Sa kakaisip niya sa mga nangyari sa kanya sa high school reunion nila, ilang araw na nakalilipas, dito niya naibunto ng init na kanyang ulo. Pagkatapos ng maraming taon, inakala niya noon wala na siyang kakayahang magmahal pa. Hindi kasi niya magawang maakit man lang sa opposite sex. Kaya nga binansaga na siya ng mga kaibigan niya na babaeng reptilya. Pero sumulpot lang ulit si Greg sa buhay niya, nagbago ng lahat. Muling nakaramdam ang kanyang puso. Kumbaga, muli nabuhay ang kanyang hasang. And it was just now that she realized hindi totoong nawawala na siya ng kakayahang makaramdam ng kahit na ano towards the opposite sex. It was only because her heart wanted to recognize just one particular person. At ang lalaking iyon ang tanging nakapagpatibok ng kanyang puso. The only guy who could make her feel something like love and pain. Pinagmasdan niya ang pagkain sa kanyang mesa. Iyon ang unang pagkakataon na hindi niya gaano pinagtuunan ng pansin ang pinakamamahal na pagkain. She picked up her empty glass to call for a waiter when someone suddenly stood beside her, holding a bottle of wine. Champagne? She looked up and saw Greg staring down at her. Sumikdo na naman ang kanyang dibdib nang makita ang pamilyat ng ngiting iyon. No thanks, I don't drink wine. Okay, may sinanyasan nitong waiter at ibinigay dito ang bote ng alak bago umupo sa bakanteng silya sa harap niya. Mind if I join you?
Hinayaan na lang niya ito because at some point, gusto rin naman niya mapagmasdan pa ito ng husto. Namiss nga siguro niya ito ng husto sa ilang araw na hindi nila pagkikita, which was entirely her fault. Ayaw na lang kita maabala. Mukha kasi nag-e-enjoy ka pa sa party kaya nauna na ako. I did tell you, I'll bring you home. What's the point? Tapos na yun. Which brings me to my second question. Bakit umiiwas ka sa akin itong mga nakaraang araw? Hindi ako umiiwas. Masyado lang talaga ako naging busy sa trabaho. So with the cold treatment, ang dami mo namang tanong, Greg. Dinampot na niya ang kutsara at tinidor. Kakain na muna ako. Nagwewelgan na mga alaga ko sa tiyan. Hindi ito umimik. Inakala niyang hahayaan na siya nitong kumain na mag-isa. Subalit, nanatili ito sa kanyang harap at patuloy na pinagmamasdan siya. Hindi ito umimik. Inakala niyang hahayaan na siya nitong kumain na mag-isa. Subalit, nanatili ito sa kanyang harap at patuloy na pinagmamasdan siya. Tuloy ay tila nahihirapan siyang lunukin ang kanyang pagkain. What? Aniya, nang balingan nito. Pumuntong hininga ito. Vernice, I think we need to talk. Pwede ba tayo mag-usap pagkatapos mong kumain? Sure. Wag mo na sana akong tatakasan. Kailan kita tinakasan? Ngumiti lang ito. Kung ganoon, ay nahalata na nitong siya nga ang umiwas na makita sila sa kahit na saang lugar. Binitawan niya ang kutsara at tinidor. Okay, ano bang pag-uusapan natin? With the cold treatment, Vernice. Back at the reunion party, akala ko ay may kaunting pagkakaunawaan na tayo. Pero bigla ka na lang umiwas. Ano bang ginawa kong mali? Napalunok siya. Ano nga bang ginawa mali nito? Wala naman talaga. Ang totoo, siya lang naman ang may problema dahil nagselos siya. Bakit mo ko tinatanong ng ganyan? Because I want to get close to you. Why? What else do you think? Dinampot niya ang walang laman na baso at tumawag ng waiter. Agad naman niyong nilagyan ng tubig ang kanyang baso. Thank you, aniya rito bago muling binalingan si Greg. Wala na ang ngiti sa mga labi nito. Ano nga bang sinasabi mo? He sighed once again and shook his head. Nothing. Enjoy your dinner. She followed him with her gaze when he stood up and left her alone. Parang gusto niyang basagin sa kanyang hawak na baso na ngayon ay wala na namang laman. Ano ba itong ginagawa niya? It was obvious he was trying to tell her something important. She could feel it. Subalit, pinipilit lang niyang baliwalain iyon dahil sa takot. Pero ano nga bang dapat niyang ikatakot? Nasabihin itong may nararamdaman din itong espesyal para sa kanya? Well, what was wrong with it? Iyon din naman ang gusto niyang marinig mula rito, hindi ba? Sometimes, Vernice, it isn't really great to be ruled by your head. Nakapagdesisyon na siya. Tumayo na siya upang sundan ito, ngunit natigilan siya nang makita kung sino ang nasa table na tinungo nito. Si Marlene! Daig pa niyang sinaksak ng basag na baso sa puso. Nararamdaman niya ang pangingilid ng mga luha sa kanyang mga mata. Oh no, I'm not going to cry in front of these stupid people. Dinampot niya ang kanyang bag, saka nagmamadaling lumabas. Pero hindi pa siya nakakarating sa pintuan ng restaurant nang may tumawag sa kanya. Ma'am, sandali lang ho. Isang uniformadong waiter ang nalingunan niya. May hawak itong maliit na papel. Hindi pa ho kasi bayad ang bill nyo. Napansin niyang napalingon sa kanya ang lahat ng customers doon, including Marlene, who was now grinning. Gusto na niyang lumubog sa kanyang kinatatayuan. Don't worry, Jessie. She's with me. Lumapit na sa kanya si Greg. Ay naku boss, sorry ho. Pagkatapos ay humingi rin ng paumanhin sa kanyang waiter. Naglahong parang bula ang lahat ng kanyang tapang paglabas ng restaurant na iyon. I'm sorry about that. Sa halip na sumagot ay dumukot na lang siya ng pera sa kanyang bag at ibinigay niya iyon dito. I'm sorry too. Sa sobrang pagmamadali ko, nakalimutan ko pa magbayad. Pasensya na. Forget about it. Tanggi nito sa bayad niya. You have a car? I know my way home. I'll take you home. Wag na Greg, balikan mo na lang si Marlene. Baka hinahanap ka niya. Ayoko naman makaistorbo pa sa inyong dalawa. Humarang ito sa daraanan niya. I'll take you home. Hindi mo ba ako narinig? Kaya ko umuwi mag-isa, kaya iwan mo na ako rito. I don't need your help. Umiinit na ang ulo niya. Una, ay dahil hindi niya matanggap na nagagalit siya sa kanyang sarili dahil kahit anong gawin niya ay hindi niya magawang magalit dito. Pangalawa, dahil hindi siya ang espesyal na babae para dito.
Galit ka ba? Hindi ah. Eksaheradong umiti pa siya. Ang saya-saya ko nga eh. Vernice, if this is about Marlin. Marlin? Hina-high blood na siya, marinig lang niya ang pangalan ng babaeng iyon. Ano naman ang kinalaman ni Marlin dito? Hindi ko rin alam, pero sa nakikita ko sa'yo ngayon, sa palagay ko, ay nagsaselos ka sa kanya. Naku, Vernice, ang arte-arte mo. Bakit ba ayaw mo makipag-usap nang malaman mong side ni Greg? Huwag na masyadong ma-pride. Hay, sana naman this time mga ka-felicidad, makinig ang ating dalaga para happy ending na. Pero wag po kayong bibitaw sa pagtatapos sa ating kwento. Kaya naman, abangan!